As as we navigate our busy lives across different time zones, let's take a collective breath to renew our spirits. We will welcome Father Albert Alejo, as we call him Paringberg. At ang tema natin sa araw na ito is ilikha mo kami sa isang bagong puso. Let's welcome Father Paringberg. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwa, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa biging layong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong maguhit ng tao daigdig, sa banal na takot, sa magnanginig, ibalik ang puso na yayang ganda. Ikain mo muli kami sa Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Father Albert Alejo, SJ. Dito po ako sa Roma ngayon, kasama ng mga ALSE dito. At nagpapasalamat ako sa imbitasyon. Nagpapasalamat ako sa mga dumadalo ngayon sa kung saan-saan mong parte ng mundo. No? Okay lang ba? Narinig ka ba? Wala pang Zoom dyan eh. Hanapin mo yung Zoom. Kaya natin muna natin HDMI. Okay na ba? Narinig niyo na ba ako? Okay po, Hello. Father. Narinig po kayo. Sige po. Alam niyo, meron akong palaspas dito. Ayan. Bakit to? Bukas po, Linggo de Ramos na. Ramos, ibig sabihin yung mga sanga-sanga, mga dahong sanga, at magpapalaspas po tayo. Ibig sabihin, simula ng mahal na araw, isang matinding panahon ng pagninilay-nilay sa pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoon. Naalala ko po nung bata ako, hindi ko sinasabi nung maliit pa ako, kasi maliit pa rin po ako. Nung bata ako, pag sinasabing mahal na araw, excited kami na magpapalaspas. Kami pa nga yung gumagawa ng mga palaspas galing sa dahon ng buko. Pero ito, dito sa Roma, ganito yung ginagamit. At pag sinabing, meron ng prosesyon, lalo na pagka Biyernes Santo, dumadaan ang prosesyon. Tapos anong ginagawa namin?
humahanap kami ng posisyon. Pag dumaraan ang prosesyon, hahanap ka ng posisyon para makita mo kung ano yung nangyayari. At sa maraming taon, ganyan ang ginagawa namin. Humahanap kami ng posisyon para manood ng prosesyon. Habang tumatagal, napansin ko, yung iba palang mga tao, hindi basta nanonood sa prosesyon. Yung iba, nagkisindi ng kandila, nagdadala ng kandila, sumasama sa prosesyon. Yung iba naman ay nag-organize ng tinatawag na pilgrimage. Pumupunta sa mga sagradong lugar. Gumagalaw ang paa para makisangkot pati yung katawan at isip. Iniiwan mo na yung mga trabaho at talagang nangingilim. Yung iba naman sumasama sa pabasa. At may mga ibang lugar naman po na dinadramatize yung ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Sumasama sila sa mismong kwento. Yung iba gumaganap na sundalo, iba gumaganap na San Pedro, iba gumaganap na Maria, Magdalena, at gumaganap na Pilato, gumaganap na Kristo. Yung pala importante na kapag dumadaan yung prosesyon, mahalagang manood, hanap ka ng posisyon, pero may pagkakataon na hindi ka basta nanonood. Talagang bumababad ka sa kwento. Sumasali ka sa kwento. At yung iba, hindi lang basta sumasali sa kwento, kundi talagang dinadama nila. Yung iba naghahampas sa likod para maramdaman nila kung paano ba masaktan. Yung iba, ang papel naman nila ay sundalo na sila yung mahagupit kay Jesus. At yung iba naman ay gumaganap ng Pilato. At yung iba, sa pamamaraan na gano'n, ay nararamdaman nila yung mga pinagdaanan ni Jesus. So siguro, sa pagkakataon kong ito, inaanyayahan ko kayo na huwag lang basta manood o mag-scroll. Hindi ka na. Ano na tayo doon? Handa na ba yung Oo, handa na. Hinto muna. No? Marami pang gagawin, marami pang scroll sa cellphone, pero hinto muna. Ano kaya kung pag nilay-nilayan natin ito? Pag dumadaan ang prosesyon, saan ka po posisyon? Pero ito ang mas mahalaga. Pag dumadaan ang Panginoon, kapag si Jesus na mismo ang dumadaan at pasan-pasan ng krus patungo sa Kalbaryo, saan ka rin puposisyon? Saan ka dyan? Saan ka lulugar? At siguro maganda na pag nilay-nilayan natin ito, nanonood ka lang ba? O makikisangkot? Tatabi ka ba sa kanya? O lalayo? Halagang tanong yun, ha? Ito yung Panginoon, sinasabi natin Panginoon, ang problema, inahagupit siya. Tatabi ka ba sa kanya o lalayo? Tapos ano yung sasabihin mo? Sorry Lord, diyan ka muna. O Lord, sama ako dyan. Sisigaw ka ba ng Osana sa simula na habang nagpapalaspas? O maya-maya, ipako siya sa krus. Sa umpisa, sa Linggo de Ramos, Osana. Mamaya-maya, mamatay ka na sana. Magbuna sa Osana na nakikipagdiwang dahil sikat si Jesus, pumapasok sa Jerusalem, maya-maya, imbis na Osana,
napalitan ng mamatay ka na sana. Hindi ba naman nananahimik lang? So, mga kapatid, kung saan man tayo naroon niya, busy, maraming na asikaso, maraming mga alalahanin, napakamahal ng bigas, napakamahal ng presyo ng langis, mahirap sumakay, baka mawalan ako ng trabaho, okay ba yung susunod kong amo? Inaanyayahan tayo na, teka mo na, ang importante yan, anong relasyon ko sa Panginoon? Mayroong pinakamahalagang tao sa mundo, sa kasaysayan ng pagliligtas, si Jesus. Mas magandang linawin, ano ang relasyon ko sa Kanya? So ngayon, inaanyayahan ko kayo na maglakbay, hindi lang bilang tagapakinig o tagapanood, kundi kalahok. Pumasok tayo sa eksena. Yan yung pamaraan ni St. Ignatius. Immerse yourself in contemplation. Go inside the story. Don't just be a spectator. Enter into the event, the dynamics, the complexity. Nakakalito. Hindi mo maintindihan lahat. Nakakalito. Hindi mo alam kung saan ka puposisyon, saan ka kakampi. Kaya siguro sa mga darating susunod na mga sandali, panuorin, sakyan yung kwento at pumasok din, makisangkot, makilahok sa kwento ng pagliligtas. So nabanggit ko na nga, tignan natin, saan kakaya dito? Nabanggit ko na yung una, yung mga karamihan, the crowd. Pagpasok ni Jesus, sikat kasi nabalitaan nila na doon sa lugar niya, marami siyang pinapagaling. Ito na, pumapasok na siya sa Jerusalem. Ito yung pinaka-syudad. Dati, probinsyano siya. Ngayon, papasok sa syudad. Diyan yung mga makapangyarihan. Diyan yung mga sentro ng edukasyon, sentro ng komersyo, sentro ng gobyerno. Ngayon, sino itong papasok? Mga tao, nakapagmarites na pala sila. Nabalitaan nila na itong tao na to, maraming pinagaling. Kaya nga, may mga sumisigaw na Osana. Yung iba, pumutol ng mga sanga ng kahoy, ng palmo, at kinakaway na gano'n. Osana. Yung iba naman, naglatag pa ng kanilang mga jacket na kanilang mga balabal at inilatag sa tabing daan. At sabi dito, social pero, maya-maya, pagdating ng Lunes Santo, may mga nainggit, may mga nagplano ng masama kay Jesus dahil baka mas sumikat pa siya kaysa sa mga pinuno ng simbahan at pinuno ng gobyerno na nung mga panahon na yun ay nasasakop ng mga Romano. Nandito nga ako sa Roma ngayon. Yung makikita ko yung malalaking mga dambuhalang imperial administration offices dito, sabi ko, nakarating to doon sa Jerusalem ng pananakop. Ngayon, nung nagpaplano yung mga tao, may mga nagchuchu doon sa karamihan, may mga nagchuchu dyan sabihin nyo, papatay niya. Sabihin nyo, ipako sa krus. Yung iba, nabago. Noong umpisa, Osana Maya-maya, ipako sa krus. Nung nakasakay siya sa asno, na Osana, natutuwa siya. Tapos yung mga disipulo na naglalakad, parang wang-wang, sabi, sikat pala itong aming amo. Sikat pala itong aming general. Baka mamaya sisikat din kami. Pero dahil sa ganyang klaseng pagpasok sa Jerusalem, hindi mapalagay yung mga may kapangyarihan, yung mga na may hawak sa buhay at kamatayan ng tao. Kaya nagpain sila ng mga sulsol. Sabi mo, ano yan?
Walang kwenta yan. Sabihin mo, ano yan? Walang hiya. Sabihin mo, fake yan. Ganyan. Hanggang sa pagdating nga ng Huwebes Santo, bang hinahanap na si Jesus. At pagdating ng Biyernes Santo, ipapakaladkad na sa kanya yung krus sa balikat niya habang hinahagupit. At maya-maya, sabi ni Pilato, o pili kayo, si Barabas o itong si Jesus. So si Barabas, talaga namang kriminal. O ito naman, wala naman ako nakitang kasalanan. So, alam mo, hindi mo mapagkatiwalaan talaga yung pulso ng tao eh. Kung minsan nagkakaisa nga, pero nagkakaisa sa mali. Kung minsan tama na, maya-maya papaling na naman. Dahil sa mga naririnig, mga susulsol. Kaya yung umpisa ay Hosana, Hosana, Hosana sa anak ni David. Biglang napalitan. Ipako sa krus, mamatay ka na sana. Mula Hosana, Hosana, Hosana. Biglang naging mamatay ka na sana. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Mahirap pakinggan ito eh. Masarap sana na basta magpalaspas lang tayo. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Pwede tayo magpaganda ng simbahan. Maraming borlolo dyan. At magpaganda ng suot ng mga kaparian, ng mga obispo. Pero nakasabit dyan eh. Yung krus na nandoon si Jesus. Ganyan yung sa totoo lang. Siguro maganda pag nilayan natin, paano ba tayo sumisigaw? O paano ba tayo bumubuo ng ating mga posisyon? Ako, saan nanggagaling yung aking pagpili? Saan nanggagaling yung aking mga sigaw? O ang aking mga bulong? Kanino ako nakikinig? Paano ako nagsusuri sa totoong nangyayari? Gaano kaya kadaling magbago ang damdamin ng tao? Sa ganitong sitwasyon, inahamon tayo na magnilay, o nga, saan ba ako nanggagaling kapag ganito yung aking posisyon? Saan ako umaasa at naghihintay at kumukuha ng mga impormasyon? Bakit sa loob lang ng wala pa nga isang linggo, 5 araw lang, yung mga sumisigaw ng Hosana, 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 ngayon ay mamatay ka na sana. Ano yan eh? May marupok. May madaling tangayin ng agos, ng alon, ng mga sabi-sabi, ang ating kalooban. Kaya nga, may panahon ng Kwaresma, para magnilay-nilay tayo. Huwag lang tayong basta tingin ng tingin sa cellphone. Sabagay, ito, cellphone din ito siguro yung marami. Pero at least, mahanap tayo ng magandang mga sources. No? So siguro pag nilayan natin, kapag si Jesus ay nagpapagaling, nagbibigay, sikat, sumusunod tayo. Kapag si Jesus ay cute, swerte sa negosyo, nagbibigay ng pagpapala, nasa harap tayo. Ngunit kapag ang daan ay mahirap na, paakyat, bako-bako, at kapag nakakalito na ang mga sinasabi ng iba't ibang grupo at pahirapan sa paghanap ng trabaho at may sakit yung kaliwang balikat ko, inuubo ako, kumakalog na yung tuhod ko, masungit yung amo ko. Minsan, pwedeng mas lumapit tayo sa Panginoon dahil sa hirap. Yung iba naman, nagtatanong na tayo. Yung iba naman,
pumapaling tayo kung saan medyo mas maginhawa. Yung bang mga paninindigan, yung pananampalataya ko ay pananandalian lang. Nandyan lang kapag magaan ang buhay, kundi pagka may pagsubok na, nadadala na tayo ng takot, ng panghihina ng loob. At pag nilayan natin ito, so imagine mo na nasa gitna ka ng karamihan. Sabi ng iba, swerte naman ng mga apostol dahil malapit sila kay Jesus. Pero hindi, nung mga panahon na yun, yung mga karamihan ng mga tao ay umayon para sa pagpaparusa sa isang walang kasalanan. So, ano ba ang katayuan ng aking pananampalataya sa pagkakataong ito? Ako ba ay basta nagpapadala lang sa kung sino yung mas marami, yung pangkalahatang trends, gano'n. Kung ano lang yung uso, kung ano yung mas nakararami. Pero delikado po pala yun. Dahil katulad ng Linggo de Ramos hanggang Biyernes Santo, yung mga nagdiriwa at tsumutsutsu, sabi, o sana. Pero bakit maya-maya? Mamatay ka na sana. Pagnilayan natin yan. Nabanggit ko kanina na yung mga apostol, alagad. Sa ganitong karamihan, nasaan naman ang mga alagad? So siguro ito yung pangalawang grupo ng mga tao na nandoon sa kwento. Yung mga alagad. Nariyan ang mga alagad na sa totoo lang, sila yung nakakita ng pagpapagaling ni Jesus. Minsan, magkakasama sila na nakikitulog sa mga umaampon sa kanila. Nakita naman nila yung paniniwala ng mga karaniwang tao. Nakita nila yung pagpapagaling ni Jesus. Nakita nila yung pagbibigay ng himala na yung 5 tinapay at 2 isda, napakain nila ang 5,000. Nakita naman nila yung pagpapalayas ng demonyo. Narinig nila yung mga magagandang aral na namutawi sa bibig ni Jesus. Nakita nila kung paano lumakad si Jesus, paano siya kumain, paano siyang humimbing kahit na nakasakay sa bangka na umaalon, na saksi sila kung paano pinatahimik ni Jesus ang mga alon at mga hangin, kung paano niya binuhay si Lazaro, at kung paano nangaral ng ayon sa lumang tipan pero may bago at sariwang mga salita. Katunayan, medyo nagulo yung kalooban ng mga Pariseo dahil ibang klase siyang magbitaw ng salita. May kamandag, may dating, iba yung dating. Hindi lang yung parang aral na aral. Hindi lang yung basta I love you all, mga ganun. hindi nang bobola. Talagang may kalayaan siyang magsabi ng totoo dahil nasa kanya ang katotohanan. Nga lang, talagang medyo tinatamaan siya. So, anong nangyari? Nasaan ang mga alagad? Sila yung malapit at talagang in-appoint sila. Handpicked, ika nga sa English. Talagang si Jesus mismo pumili sa kanila. Iniwan na nga nila yung kanilang mga pamilya para sumunod kay Jesus. Pero, baka meron din silang ibang naiisip eh. Nung nandiyan na si Jesus na dadakipin na siya, nako, ay isa-isa silang nagde-deny, nagkakaila. Yung mga alagad, tumakas. Lalong-lalo na nung hinahagupit na si Jesus, isa-isa na silang lumalayo. Hanggang doon nga sa paanan ng krus, bayan na. Sabi ni Jesus siguro, nasaan na yung mga alagad ko? Nasaan na yung mga kakampi ko? Kayo na, di ba, ang lapit mo sa simbahan, ang lapit mo sa simbahan, ba't ang lupit mo sa mga kailangan, sa mga
mga biktima. No? Nasaan? Sabi ni Jesus, nasaan na? Sana yung mga inaasahan ko. Baka pwede nating pagnilay-nilayan yung mga pagkakataon na the times when we betrayed our friendships, no? For security, siguro takot na madamay. Sabi paring Bert, ikaw na lang muna dyan, ha? Ikaw na lang muna dyan. Ikaw na lang muna dyan. Nakakalungkot to. Dahil ito pang mga alagad na malapit kay Jesus. Siya pa yung lumayo. Hindi naman ibig sabihin masama silang mahal nila si Jesus. Ngunit, ang nanguna sa kanila ay takot. Ayaw madamay, takot sa kahihiyan, takot mawala ng sarili. At siguro, iba yung iniisip nilang tagumpay, na magkakaroon sila ng cabinet position. Mga ganun, no? So siguro magandang pagnilayan ito. Ilang beses na ba akong umatras dahil sa takot? Ilang beses akong hindi nakialam, hindi nakisangkot, dahil ayokong maistorbo. O kaya may iba akong iniisip, akala ko tuloy-tuloy na to na magwawagi si Jesus bilang commander ng bansa na magpapalaya laban sa mga Romano. Bakit siya parang walang kalaban-laban? So siguro, babalik tayo, anong relasyon ko kay Jesus? Ilang pagkakataon na kaya na iniwan ko si Jesus? Na meron ako mga ginawang pagpapasya na hindi ko isinama, hindi ko isinaalang-alang ang Panginoon. Pero sabihin ko sa inyo, mahal pa rin sila ni Jesus. Naunawaan sila ni Jesus. Naunawaan. Yun nga lang, talagang sa mga panahon ng kagipitan, doon lumilitaw din ang tunay na posisyon. Na dumaraan ang Panginoon patungo sa kanyang kalbaryo, saan tayo pumoposisyon? Palapit o palayo? Ngayon, sabihin na nating karamihan ng tao ay nagbabago. No? Pero agad, siguro naman mas matibay sila. Pero nakita natin na isa-isa silang tumatakas. Sabihin natin, siguro naman, itong si Pedro, na siya yung pinaka-elder, siya yung pinaka-leader ng grupo, siguro naman mas matatag siya. Siguro naman mas matapang siya. Pero, nababasa natin at ngayong mahal na araw, sundan natin yung mga pagbasa sa misa, makikita natin yung karakter ni Pedro na habang nagpapasa ng krus Jesus, gumilid siya. Gumilid. Hindi siya tumabi. Gumilid. Pero, merong ilang tao na nakakilala sa kanya. Sabi, teka muna, hindi ba kasama ko nung mama na? Ay, hindi ko kalala yun. Pero sa loob-loob niya, ano kaya nangyayari sa loob ni Pedro, no? Tapos may pangalawa pa. Hindi ba magkasama kayo ng grupo na yan? Ikaw pa nga yata yung leader. No, hindi ko siya kilala. 3 beses. Hindi lang isang beses, 3 beses na tinanggi ni Pedro ang kanyang malalim na relasyon. Ipinagbalik niya yung kanyang mga prinsipyo. Dati alam niya kung ano yung tama. Dati malinaw sa kanya kung sino ang Panginoon. Pero ngayon parang nalito siya. Dahil siguro sa takot, hindi niya maintindihan, ba't ang gulo-gulo ng mundo? Ba't ang gulo?
Pero ang mabigat, ang sabi niya, hindi niya sinabing, takot ako. Hindi. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Ano sabihin, hindi kilala? Hindi ko siya namumukhaan. Wala siyang mukha sa akin. Ganun ang pagsasantabi sa mga tao. Tinatakpan natin ang mukha niya. Kinakalimutan natin na tao siya. Kinakalimutan natin na meron siyang pangalan, na meron siyang mga pangarap sa buhay. Tumilaw ang manok. Medyo nabagbag yung kanyang damdamin at lumayo siya at nag-retreat. Siguro yung iba sa atin, isa, dalawa, sa mga nakikinig ay parang si San Pedro. Sabi niya, napaka-active ko noon pero mayroon layo ko na. Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa akin? Dati malinaw sa akin, tama ito. Mali yung mga krimen na yan. Bakit ngayon parang nalilito ako? Ba't parang ngayon malabo ko alin yung tama o mali? Kung minsan tama ito. Alam ko namang mali, pero bakit yung iba ang naniniwala? O ganyan. So, ano to? Paramihan pala to ng likes. Paramihan pala to ng like o dislike doon sa Facebook. Ilang beses ko nang ikinaila si Jesus. Ilang beses kong tinakpan ang kanyang mukha para wag niya ako makita at wag ko rin siyang makita. Ilang beses ko rin kinalimutan ang kanyang mga salita. Ilang beses ko rin kinalimutan o isinawalang bahala, ipinagwalang bahala ang kanyang mga himala, ang kanyang pagpapakasakit. Kaya mas pinili kong magtakip ng mukha, umiwas, lumayo, gumilid, sa halip na sumama. Pag dumadaan ang prosesyon, saan ka po posisyon? At pag dumaraan si Jesus na ating Panginoon, saan ka? Saan ka? Saan ka po posisyon? Alam nyo, meron pang isang tao ang talagang pinagkatiwalaan ni Jesus. Katunayan si treasurer ng group, si Judas, ang nagtaksil. Si Judas, isa sa 12, pinili rin siya, handpick ni Jesus. Hindi siya tagalabas, siya ay kasama. Ngunit, siya yung may connection doon sa mga makapangyarihan. Yung mga makapangyarihan na halata na ito, dedicated to Jesus, pero may presyo to. May presyo. May presyo. Minsan kasi, pag inalo ka, pero maliit lang, kayang-kaya mo. Pero pag iba na, posisyon, kapangyarihan, o kaya maling paniniwala, pwede namang hindi kayamanan ang gusto niya. Meron lang siyang ibang ideya ng pagpapalaya ng sambayanan. So, anong nangyari kay Judas? So, kung tutuusin mo, pareho lang sila ni Pedro. Ang kaibahan lang, si Pedro, maya-maya, nagsisi. Yung si Judas ay parang sumuko. Parang hindi niya matanggap na pwede pa siyang patawarin ng Diyos. Yun ang delikado. Kapag napatawad ka na nga sa kumpisal, napatawad ka na nga nung nasaktan mo, ikaw na lang yung hindi pa nagpapatawad sa sarili mo. So, mahirap yun kasi parang hindi ka naniniwala na yung pagpapatawad, pagmamahal ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong kasalanan. Importante ito dahil sa katapos-tapusan, saan ka ba mas naniniwala? Sa tindi ng iyong kasalanan? Ang dami ko na, Father, nagawang kasalanan.
o sa mas matindi pang pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad ng Panginoon. Father, ayoko na mag-kumpisa kasi pinaulit-ulit ko lang eh. Pero importante pag ikumpara natin si Pedro, kahit papano, nagbalik loob siya. Nagbalik loob siya. Siguro siya yung kumakanta ng Panginoon, ilikha mo ako ng isang bagong puso. Si Judas naman, sabi niya, Panginoon, sobrang laking kasalanan ko. Hindi mo na ako kayang patawarin. Hindi ko rin kaya patawarin sarili ko. Wala nang kahulugan yung buhay ko. Sa totoo lang, hindi ganun si Jesus eh. Pero sa totoo lang din, hindi pa naman dineklara ng simbahan na kung santo, naging santo sa San Pedro, hindi naman dinideklara na nasa impyerno na si Judas. Wala namang gano'n. Malay mo, habang nakabitin siya gano'n, ay humingi siya ng patawad. Malay mo, baka pwede pa. Pero may mga bagay ba akong inuuna kaysa kay Jesus? At ito na mas mahalaga siguro. Kapag ako'y nagkakasala, naniniwala pa ba akong may awa ang Diyos? Pagka sinabi mong, hindi, sobrang laki ng kasalanan ko, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos, nililimitahan mo ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad. Kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, kalimutan nyo na, huwag nyo kalimutan ito. Kahit ano pa mangyari, kaya tayong saluhin ng Panginoon. Kaya tayong saluhin. At pag sinasabi ko ito, maraming karanasan ng pinagagalingan ko. May pamangkin ako na nasa Bilibid. Pero sa pagte-text namin, sabi niya, pwede pa pala ako magbago? Pwede pa. Pwede pa. Ang daming mga, doon nga sila sa bilangguan, doon sila nakatagpo ng Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sana maging, in a way, merong binibigay na mahalagang aral si Judas na nagiging warning, nagiging babala sa atin na huwag tayong tumulat sa kanyang kawalan ng pag-asa. At mas matindi ang kasalanan, mas matindi rin ang kakayahang magpatawad at magmahal ng Panginoon. Kung sino man sa inyo dito ngayon nakikinig, na hirap patawarin yung sarili niyo. Bayaan yung akbayan kayo ni Jesus. Pabayaan niyo siyang tapik-tapikin kayo, hagutin sa likod. Kaya yan. Kaya yan. Dadako tayo niyan sa isa pang karakter sa dramatikong salaysay ng pagliligtas ng ating Panginoon. Nung si Jesus ay inaresto, Inaresto. Oo, inaresto. na mga may sandata. Inaresto siya. Sa gabi pa. Kinalat ka. At kung saan siya inilapit ng mga opisyal. Opisyal ng simbahan. Opisyal ng mga colonizer. Pagdating kay Pilato,
Kung tutusin mo, bakit ba may Pilato? Teka, bakit? Hudyo ba siya? Hindi naman na. Romano siya, pero assigned doon sa Jerusalem. Ngayon, sabi niya, mag-executive session nga tayo. Kinausap niya si Jesus. Personal. Harap-harapan. Sabi niya, gusto ko rin kitang makausap. Buti nga, nakarating ka dito. Dami kong nababalitaan sa iyo. Ngayon, dyan sa labas, nagsisigawan na sila na idinidemanda ka. Kinakasuhan ka. Yung iba nga, gusto kang patayin. Ako yung may kapangyarihan na iligtas ka. Patayin ka o buhayin ka o ano. Magsabi ka, magsalita ka. Kaya lang tahimik si Jesus eh. Hanggang sa magaling naman mag-imbestiga si Pilato, sabi niya, wala namang kasalanan nito eh. Wala namang kasalanan nito eh. Walang ebidensya. Puro akusasyon, puro maling paratang. Ang dami-dami dyan na sigaw ng sigaw. Akala mo siguradong may ebidensya sila. Akala mo may hawak silang dokumento. Parang sigurado sila na itong taong nito ay dapat ikulong, itong taong nito dapat pa yun. Wala namang katibayan. Ako na mismo nag-imbestiga. Bakit yung mga tao na yun, kung maka-text, kung makabanat sa internet, akala mo sigurado silang may kasalanan itong mga tao. Sabi ni Pilato, wala namang kasalanan itong tao na to. Teka mga, ano pa ba ibang pwedeng batas o ganyan? Sabi niya, sige, bahala kayo. May batas kayo dyan. Sa inyo na, kayo nang bahala. Sige, gusto niyong patayin, pa ako sa krus. Sige. Basta ako, naghuhugas ako ng kamay. Naghuhugas ako ng kamay. Bakit? Kasi daman-daman niya, may dugo sa kamay niya. Pinipilit niyan sa pamamagitan ng tubig mahugasan ang dugo sa kanyang budhi. Gusto niyang pagtakpan na siya ay kriminal sa pagiging nasa posisyon pero hindi niya pinaninindigan yung tama. Nagpadala siya na sinabi, susumbong ka namin sa emperador doon sa Roma. Gusto niya itong posisyon na to. Nakakalungkot na merong mga judges, justices, na ipinibentang kaluluwa. Saan nag-aral ng mga law school yan? Nakakalungkot. Silang tagagawa ng batas, silang tagapagpatupad ng batas, kinakalimutan kung ano man yung mga totoong karunungan ng batas para matiyak ang katarungan na hindi. Maraming nabubuhay sa daya. Tinadaya ang sarili. At nagtatago sa mga pakuti-kuti ng mga gilid-gilid ng batas, sa mga teknikalidad ng batas, ayaw harapin ang totoo. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Lagay na lang natin, ito ang hari. Ito si Jesus ng Nazareno, hari ng mga Hudyo. At least, sinabi ko niya. Pero, gusto niyo patayin. O sige, okay, bahala kayo. Sige, okay. Pero, kayo ang guilty dyan. Nalulungkot ako dyan. Nag-aaral yan sa mga Catholic schools. Yung iba, nag-aaral yan sa mga matitinong paaralan. Pinagkatiwalaan natin ng karunungan sa pagpapasya
sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga, sa paglilinaw kung anong tama o mali. Nilagay sa mga posisyon ng pagtitiwala. Kasama na rin dyan ang hindi lang sa pamahalaan, sa media, sa simbahan. Nakakalungkot na merong nag-uhugas ng kamay, nagtatago sa mga teknikalidad ng batas para lang patahimikin ang budhi na hindi talaga matahimik. Nakakalungkot ho yun. At itong paghugas ng kamay ay hindi masasabing walang biktima. May biktima. Kahit maganda pa yung paghugas mo ng kamay, kahit mabango pa yan, kahit may singsing pa yan ang otoridad, kahit na nakaroba pa yan ng kagalang-galang, may biktima ho yan. May dugo sa kamay ng mga may kapangyarihan, pinagtiwalaan, mga Pilato, na alam niya kung ano yung tama, alam nila kung ano yung makatarungan, pero may iba't iba silang alibay. May iba't iba kaming alibay. May iba't iba akong alibay na pangangatwiran na sa totoo lang hindi tunay na pangatwiran kundi mga palusot. Ilang beses akong nanahimik sa harap ng mali. Ilang beses akong hindi kumampi sa tama dahil sa takot. Ilang beses akong nagpadala sa kawalang katwiran ng nakararami kontra sa pinakatotoong pagsusuri na gamit ko ang katwiran, gamit ko ang karunungang mismong ang Diyos ang nagbigay. So nananawagan tayo, siguro, mga pinagkatiwalaan sa mataas man o mababang posisyon, sa mga leader man o sa mga alalay na mga leader, sa mga leader ng mga organisasyon at saka sa mga kapamilya ng mga leader na to. Paanong natitiis na yung daddy mo ay kulang sa dangal o ang mami mo ay may dugo sa kamay. So, merong mga karaniwang tao na sumisigaw, pero meron ding mga leader ng simbahan, meron ding leader ng pamahalaan. So, lahat tayo ay naghahanap ng biyaya ng Panginoon ng isang bagong kalooban, bagong puso. Panginoon, ilikha mo kami ng isang bagong budhi, bagong diwa, bagong budhi. Sana tama na yung pag-uhugas ng kamay. Sana tama na yung pagkampi sa mga kurakot. At alam mo, hindi naman si Pilato lang yan. Andiyan din yung mga pari at mga pinuno ng simbahan. Mga pari at pinuno, mga taong dapat sana'y nakakakilala sa Diyos. Ngunit, kasama na ako doon. Ngunit, kami pa yung nangunguna sa pagpapatay sa walang kasalanan. Nalulungkot ako dyan. Alam niyo, bago ako tumayo dito sa harap ng camera, ang dasal ko kanina umaga, Panginoon, di ko alam bakit tinatanggap ko yung mga ganitong pagninilay na publiko, hindi ko kaharap yung mga kausap ko. Pero ito yung pagkakataon din na magpayag kung ano yung nasa sa loob ko. Dahil inimbita naman ako,
di siyempre, wala naman ako ibang pwedeng ipagkaloob, kundi yung nasa loob ko. At anong nasabi ko kanina? Ituturing ko na itong panayam na ito ay parang may bumubulong sa akin. Ituring mo itong panayam na ito na parang huli mong panayam. Kumbaga, magpakatotoo ka. Ilabas mo na yung totoong nasa loob mo. No? Ito na yung gusto mo talaga sabihin sa nakaraang mga taon. At hindi na rin ako bata. 67 na ako. No? Sa Agosto, 68 na ako. Hindi na rin ako bata. Tatay ko namatay noong 68. No? Yung kaibigan ko, si Father Eric, kasama kami sa isang kwarto. No? Sa isang resort. Namatay siya sa heart attack. 30 minutes, patay na. Sabi mo, ituring mo na itong panayam na ito, itong pagbabahagi na ito, ay ano kaya kung ito na yung huli mo? Hindi, bigay mo na yung totoo. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa dyan, di ba? At bilang pare, bilang bumabad sa mga manggagawa, sa mga urban poor, sa Mindanao, sa mga lumat, pakipag-usap sa mga rebelde, sa mga Muslim, merong anti-corruption, etc. Edi, yan na yun. Yan na yung buhay mo. At bilang pare, nalulungkot ako kapag kuminsan parang wala akong magawa. Saan napunta yung pinag-aralan namin? Saan napunta yung pinag-aralan ng filosofiya, teolohiya, escritura? Saan napunta yung mga recollection, yung mga retreat? Tapos kakampi kami sa mga masama. Papalak pa kami sa mga kurakot. O kaya natutuwag kami. Saan napunta yung aming buhay espiritual? Buhay religyoso. Pero doon sa mismong ebanghelyo na binabasa mahal na araw, yung pang mga yung mga iskriba, mga pariseyo na talagang maalam sa lumang tipan, sa Torah. Sila pa yung sumusulsol na, sige, patayin niyo si Jesus. Bakit? Ba't ganun? Sana yung mga prinsipyo namin, sana yung pinag-aralan namin ethics, moral theology, sana yung spirituality, na sana yun. Tapos, kakampi, o kaya magwawalang bahala, o papalakpak pa, susuporta pa, nakakalungkot to. So, isang malaking hamon niya. Hindi lang ito komentaryo sa mga leader ng lipunan, leader din ng simbahan. Alam ko, yung iba, hindi naman sa takot, hindi naman dahil sa mali yung paniniwala, kundi, parang pakiramdam ay, wala akong kaya gawin. Di ba? Mahina lang ako. Sino ba naman ako? Parang gano'n. Meron nung encyclical si Pope Francis, yung Fratelli Tutti, doon sinasabi niya, doon sa Good Samaritan story. Kasi yung unang dalawang nakakita ng biktima ng pandarahas ng tulisan. Yung una nakakita pero hindi lumapit, yung una ay pare, sa Levita. Sabi ni Pope Francis, hey, huwag niyong palampasin tong insight na to. Minsan, ang pagiging relihiyoso ay hindi garantiya ng tunay na pananampalataya. Ang sukatan ay papalayo ka ba o malapit sa mga biktima ng lipunan. At sa ngayon, sabi ni Pope Francis, habang tumatagal, lalong dumadami yung ating mga nasasaksihan, mga biktima. Daming mga giyera ngayon na talagang grabe, pati mga bata. Okay. So, medyo mahaba na pag-talakay ko. Pero magandang malaman niya, may turo si Pope Francis na
yung mismong pakiramdam na parang wala kang kayang gawin, yan ay produkto na, epekto na yan, impluensya na yan ng mga makapangyarihan. Ayaw nila na maisip mo na meron kang magagawa. Gusto nila na ang pakiramdam mo, sino ba ako para makaroon ng pagbabago? Pero mabuti na lang may isa pang karakter dito sa kwento natin. Si Simon ng Sirene. Medyo napilitan. Dumadaan lang siya eh. Kasi dapa na ng dapa si Jesus. Sabi, oy, tumulong ka sandali. Baka hindi. Na-mute si Father. Father, you're muted. So, okay na. Mabuti na lang, na-imagine mo, na dapa ng dapa, nadadapa, naghihilahod na si Jesus. Yung mga sundalo, sabi, baka hindi umabot sa krus. Ikaw, Simon, halika dito, tumulong ka. Baka, medyo napilitan si Simon. Pero na-imagine ko si Jesus, tumingin siya sa mata ni Simon, na tumingin ng pagpapasalamat. Salamat, Simon. Alam ko, medyo napipilitan ka. Hindi ka naman nag-volunteer na tumulong. Pero salamat pa rin. At kinikilala ko pa rin ang iyong pagtulong para maisakatuparan ko rin ang aking misyon. Maraming salamat. Paano ko tinatanggap ang krus sa aking buhay? May natututunan ba ako sa mga ganitong karanasan? Na may kakayahan pala akong tumulong, hindi ako nagba-volunteer, pero kailangan pala i-recruitin ako at nagpapa-recruit din naman ako. Maraming salamat sa mga Simon ng Sirene. Tapos may mga babae ng Jerusalem ang nakikiramay. Nakakatuwa ang mga babae. Ito ay mga babaeng umiiyak bilang pagkikiramay kay Jesus. May puso sila, may malasakit. Ngunit nakakatuwa si Jesus. Ang sabi niya, salamat sa inyong pakikiramay, pero wag ako yung iyakan ninyo. Ang iyakan ninyo ay ang inyong sarili at ang mga anak at magiging anak ng inyong mga anak. Ang pakikiramay ay mahalaga. Pero siguro ang sinasabi ni Jesus, salamat. Pero siguro, magmula ngayon, humanap kayo ng paraan na makatulong din kayo. Oo. Dapat magkaroon din ng pagbabago at manindigan kayo. Ang nakakatuwa, meron din tayong mga halimbawa ng mga paninindigan. Sa paanan ng krus, sino ang natira? Yung isa na lang, na lalaki, si John, at nandiyan yung nanay ni Jesus. Ibig sabihin, along the way, habang nagpapasan ng krus Jesus, si Maria naman pala nasa gilid. Hindi man siya makabuhat ng krus, pero yung nanay, talagang sumusunod. Kasama ng iba pang kababaihan, sila Magdalena, yung mga kaibigan, na nanatili. Saan sila pumosisyon? Doon sa gilid-gilid, pero umaandar. Sumusubaybay, sumusunod. At nung mamatay si Jesus sa krus, doon sila. Hindi sila nag-iwan sa biktima. Matibay, matatag ang kanilang pananampalataya at ay tahimik na katatagan. Hindi yung rarara, pero tahimik na katatagan. Hindi umatras, hindi tumakas, hindi pasigaw, pero hindi nagtaksil. Pananatili. Merong mga ganun mga tao na yung iba sa simula, malakas ang loob, rara. Pero saludo ako sa mga tao na talagang umulat umaraw, may pera o wala, sikat o hindi, may interview o wala, talagang tahimik
na sumusubaybay sa mga nangangailangan, sa mga biktima ng kalupitan ng lipunan. Nanatili, tahimik, matatag, patuloy sa pagmamahal. May kasabihan sa Tagalog, ang tunay na tubo, matamis hanggang dulo. Yung iba matamis lang doon sa puno, pero yung malapit sa damo. Kaya, kaya siguro isang hamon din, ako, hindi ko kilala yung iba, pero saludo ako sa mga nasa inyo na nandito sa pagninilay na mula't umaraw, in season or out of season, you are there. Constant. Minsan, taas baba, pero talagang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang doon sa paanan ng krus. Kahit hindi malinaw kung ano mangyayari. Tuloy, hanggang gaano katagal ba itong COVID? Gaano katagal ba itong gera? Gaano katagal ba itong inflation? Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Dami kong kakilala na may mga ganyang talagang attitude sa buhay. Hindi pa paling-paling. Hindi nabebenta. Tapos siguro, ito pang gusto kong sabihin, yung mabuting magnanakaw. Nung nakapako na si Jesus, mayroong pang humabol, humirit eh. Dalawang magnanakaw, pero yung isa, sabi, Panginoon, ang dami kong kasalanan. Ako, deserve ko talaga. Dapat lang naparusahan ako, pero ikaw hindi eh. Ngayon, naniniwala ako. Siguro pagdating mo sa paraiso, hindi ko alam kung pwede mo ako isama, pero alalahanin mo lang ako. At nakakatuwa, kahit last 2 minutes, naka 3-point shot itong magnanakaw na ito. Tulad na siguro, sinasabi natin, ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero huwag naman tayong mag-dribble, mag-shoot pag last 2 minutes. Hindi na. Agahan natin yung pag-shoot. Di ba? So, alin ka dito sa mga sari-saring tauhan at karakter sa kwento ng kaligtasan? Ako ba yung sumisigaw ng kakampi pero maya-maya kalaban na? O ako ba yung tumatakas? Ako ba yung tumatanggi? Ako ba yung nagtataksil? Ako ba yung tipong nananahimik na walang pakialam o takot? O ako ba yung kahit medyo napipilitan pero at least tumutulong? Ako ba yung tipong nananatili? Saludo ako doon. Ako ba yung nagkasala pero at least totoo naman nagsisisi? Ako ba yung nagtitiwala na balang araw aalalahanin din ako ng Panginoon? Habang papalapit tayo sa Semana Santa, bukas na yun, dalhin natin itong tanong na ito sa ating puso. Sa pagdawaan ng Panginoon, saan ako oposisyon? Pero medyo mahaba na itong sinasabi ko, kaya lang, pagpaumanhin ninyo, hindi pa ako tapos. Meron pang isang karakter na madalas hindi ko napapansin. May isa pang karakter na hindi ganong nabibigyan ng pagpapahalaga. Sino yun? Yung tinatawag na centurion. Romano, sundalo. May armas, may siba. Romano. At ibig sabihin ng centurion, meron siyang sundalo na mga 100. Ibig sabihin, commander siya, no? Commander siya. At hindi siya taga roon sa Jerusalem. Dahil Romano siya, centurion. Isang hindi kabilang sa bayan ng Israel. At ibig sabihin, naging commander siya, maganda yung training niya, at pinagkatiwalaan siya ng otoridad. At dahil sa mataas ang posisyon niya, at nandoon siya sa Jerusalem, na para sa kanila, ano ba yan? Wala namang kwentang lahi yan. Ano? So, malamang nakaranas siya na siya yung nag-aasikaso sa mga crucifixion. Kaya, ando doon siya eh.
Siya yung in charge sa mga pagpatay. Siya yung in charge sa mga pag-asikaso, yung pag-arrange ng crucifixion, yung pagpapako sa krus. Kaya para sa kanya, normal na yan. Normal na yan. Yung ginagawa nila. Pero, ang nangyari, pagtingin niya doon sa Jesus, sabi niya, parang iba to. Yung dalawa, medyo okay, pareho. Pero ito, bakit wala naman siya kasalanan? At saka parang sabi niya, patawarin mo po sila, hindi nila ano ginagawa. Paano nangyari yun? Yung karaniwang pinapako sa krus, naghihiyaw na gano'n eh. Wala niyo ako. Nang walang niya kayo. Ganon. Hindi. Bakit ito iba? Sa kanyang sitwasyon, bakit nagpapatawad pa siya? Tapos nagdadasal pa siya. Sabi niya, Ama, sino to? Diba? sa karanasan niya ng pagpapako sa krus ng mga Hudyo, sabi niya, iba to. At kaya sabi niya, hindi ako alis dito. Babantayan ko hanggang matapos ito. At anong ginawa niya? Nung sabi ko, dumidilim na, sinabi niya, dapat wag abutan na ng Pasko na naghihingalo. Siguro yun yung patayan. So ang ginawa niya, kumuha siya ng sibat, kinuha niya yung kanyang sibat at inulos niya. Inulos niya gano'n. Tapos, ano nangyari? Umagos yung tubig at dugo mula sa tagiliran, mula sa puso ni Jesus. Ayon kay sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew 27:54, nang makita ng kapitan o ng centurion at ng mga kawal na kasama niya nagbabantay, sabi ng centurion, tunay na tunay, ito yung anak ng Diyos. Wow! Pagano, Romano, marahas, may dugo sa kamay, pero nabigkas, piniyagan siya ng Panginoon na bumigkas ng isa sa pinakamahalagang mga pangungusap sa Biblia. Tunay na tunay, itong tao na to ay anak ng Diyos. Doon sa Lucas, ibang version, tunay ngang matuwid ang taong ito. At alam nyo, ayon sa mga kwento, itong centurion na to ay may diferensya sa kanyang mata. Siguro isang mata lang. At nung yung dugo na nalaytay doon sa sibat, umabot sa kanyang tumilamsik at posibleng umagos doon hanggang sa kamay niya, nung natilamsikan yung mata, gumaling siya. Sabi niya, tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Lucas 23:47. Marcos Kapitulo 15:15, verse 39. Tunay na tunay nga ang taong ito ay anak ng Diyos. At nung inulos niya, doon kay John, nung inulos niya yung tagiliran ni Jesus, ay umagos ang tubig at dugo na naging sakramento ng simbahan. Sabi nga ng isang pantas, doon daw isinilang ang simbahan, ang mga sakramento ng simbahan. Ganda, no? Kaya nga, nakakatuwa na siya ay naging saksi. Mahaba ang kwento ni Longino, pero hindi lamang panlabas na paningin ang nangyari himala sa kanya. Hindi lang gumaling yung mata niya na pisikal sa katawan, kundi naliwanagan din ang kanyang budhi, ang kanyang kalooban. Na ang kanyang paningin ng pananampalataya ay nagliwanag. Siya na dating tagasugat ay naging tagapagdala ng mabuting balita. Siya na dating instrumento ng kamatayan ay naging saksi ng buhay. At mga kapatid, napakalalim ng paanyaya ng karakter nito. Minsan nakala natin tayo ay malayo sa Diyos. Minsan nakala natin tayo ay hindi na karapat-dapat. Minsan iniisip natin na dahil sa ating mga nagawa, wala na tayong lugar sa kwento ng kaligtasan. Ngunit
tignan niyo itong centurion, itong kapitan. Hindi lamang siya nakalapit kay Jesus, siya pa yung nakapasok sa puso ni Jesus. Doon mismo sa sugat ni Jesus, siya nakatagpo ng liwanag. Alam niyo, sa totoo lang, inspiration ko tuwing pupunta ako dun sa loob ng San Pietro, sa Vaticano, talaga hindi ko maiwasan. Pupunta talaga ako doon sa rebulto may pangalan niya, ni San Longino. San Longino. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung libro ni Bernini. Doon po sa gitna, sa may pinakasentro ng Vaticano. Andito po yung rebulto ni San Longino, na pag-usapan din natin yung kanyang buhay, na biro nyo, mismong sa pinakasentrong altar ng Vaticano, hando doon po yung rebulto ni San Longino. Ang ganda. Ang ganda. Marahil ito rin yung paanyaya sa atin, sa ating paglalakbay ngayong Semana Santa, na huwag tayong mawala ng pag-asa, at kahit ganito lang tayo, ganito lang ako, pwede pa rin akong gamitin ng Panginoon. Basta handa lang akong magbago, magiging akong saksi. Ang kwento ng centurion ay kwento ng pagbabalik loob, mula sa dilim tungo sa liwanag, mula sa karahasan, may dugo sa kamay, tungo sa pananampalataya, mula sa pananahimik, tungo sa matapang na pagpapatotoo. Siya yung sumugat sa tagiliran ni Jesus. Siya rin pala ang nagbukas ng puso ni Jesus. Kumbaga, utang na loob natin sa kanya, ano? At mula roon ay umagos ang dugo at tubig. At ang pangalan niya po ay si San Longino. Yung rebulto po niya parang nakadipang gano'n. Hawak-hawak niya yung sibat, pero parang nakadipa siya. Na bukas ang dibdib, bukas ang loob, at tinatanggap niya ang pagbabago. Nakakatuwa po, pag tinignan yung rebulto niya, check nyo sa internet, yung kanyang helmet, inubat niya eh. Nasa kanyang paanan. Yung kanyang simbolo ng kapangyarihan, inilagay niya sa tabi. Isinantabi niya, sinipa niya, sapagkat hindi pala yun ang mahalaga sa buhay. Halos maririnig natin na si Longino ay siya yung umaawit ng likain mong muli. Naririnig ko si Longino na umaawit. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ng diwang, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Siguro, kung papayagan niyo ako, ilang minuto pa, at gusto kong habulin ito. Alam niyo, may kadugtong yung kwento ni Longino. Doon po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sabi ho dito, habang sila'y papunta, yung mga sundalo, may ilang bantay na pumasok sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari. Sabi kasi ng mga pari, bantayan niyo yung nicho. Baka mamaya, biglang mabuhay nga yan. O kaya nakawin yung katawan. Nag-report yung mga sundalo. Nagpulong ang mga punong pari at ang matatanda, at matapos silang magpasya, binigyan nila ng malalaking salapi, malaking halaga ang mga sundalo. Sino mga sundalo? Yung nagbantay sa nicho. Sabi, sir, nabuksan mo yung nicho eh. Baka nabuhay uli si Jesus. Sinabi sa kanila ng mga otoridad, kayo magkulo, kayo maingay. Ano po? Huwag niyo sabihin na buhay si Jesus.
Sabihin nyo, nakatulog kayo. Ito, sinabi nila, dito sa Ebanghelyo, sinabi nila, sabihin ninyo, ng gabi dumating ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay habang kami ay natutulog. At kung makarating ito sa gobernador, kami nang bahala sa kanya. At sisiguruduhin namin na hindi kayo mapapahamak. Tinanggap ng mga kawal ang salapi at ginawa at itinuro sa kanila. At kumalat ang maling balita ng salaysay na yun ng mga Hudyo na ininakaw ang katawan ni Jesus. Wow! Noon pa pala, meron ng fake news. Meron ng suppression of truth. Balikan niyo yun sa Matthew 28, no? 11 to 15. Nasabi ng mga authority, teka muna, hindi pa tayo tapos. Sabi ng mama na yon, nilibing na nga natin, pero sabi niya, di ba sabi niya mabubuhay sa pagkatapos ng 3 araw? Bantayan niyo nga yung nicho. Pinabantayan. Kanino pinabantayan? Kila Longhino. So, anong nangyari? According to the Bible, yung nagbantay, nag-report, Sir, baka nabuhay talaga si Jesus. Sinabi yan sa kanila, huwag niyong sabihin yung totoo. Magsinungaling kayo. Sir, paano yun? Sabihin niyo, habang nakatulog kayo, ay ninakaw yung katawan. Sir, naku, baka pag sinabi namin nakatulog kami, pagalitan kami ng commander namin. Shh, kami nang bahala. Ito pera. Isa-isa silang binigyan ng malaking halaga. Sinuhulan sila para magsinungaling, para mag-troll, para magkalat ng fake news. Krimen ng fake news. Ang disinformation. Naniwala naman yung mga Hudyo. Naniwala naman. So, tumanggap ng suhol at sabi, paano yung commander? Baka magalit sa amin. Hindi, kami nang bahala. Hindi kayo gagalawin. Ibig sabihin, kung binigyan kayo namin ng ganitong halaga, edi siyempre, mas malaki ang suhol namin doon sa inyong commander. Grabe. Noon pa, meron ng mga ganyan. Ngayon, ang nakakatuwa po, diyan nagwawakas yung Ebanghelyo, pero merong pasyong mahal. Nagbabasa pa ba kayo ng pasyong mahal? Magbasa naman tayo. Nakakatuwa po kasi ang haba-haba, 6 na pong istansa. 6 na pong istansa ng pasyon ay tungkol kay Longhino. Ang sinabi po ng mga otoridad, halika nga dito, huwag kang sigaw na buhay si Jesus. Magkano ba kailangan mo? Bibigyan ka namin ng ginto o ng pilak. Sabi ni Longhino, hindi ko kailangan ng ginto o pilak. Papatayin ka namin. Bahala kayo. Kung pupugutan ka namin ng ulo, bahala kayo. Basta sasabihin ko yung totoo. Ano'y nang mahimasmasan, loob nilang nalunasan, agad nang nasang usapan, na yao'y patakpan-takpan, huwag makaingay, ang bayaning si Longinos, di pumayag, di sumunod, sabay ay agad pumasok, kumarap na at dumulog sa eskribas, Pariseos. Sinabihan sila na pagtakpan-takpan ang totoong pangyayari na buhay si Jesus. Pero, yun pala, isa sa mga Roman soldiers, hindi nagbenta ng prinsipyo ng suhol. At ang ginawa, tinakot naman siya, pupugutan ka namin ng ulo. Hindi rin siya natakot. Kaya ang ginawa sa kanya ay hinuli, tapos pinatay, pinutuan ng ulo.
Ngunit, ngunit yaong silong hinos, Kapitan Tim, timang loob. Munti may di malamuyon sa pangakot, mga handog niyong mga Pariseyos. Pwedeng imungkahi ko na balikan natin yung Pasyong Mahal. Ang ganda-ganda ng kwento ni Longinos sapagkat siya yung saksi sa katotohanan tungkol sa paghihirap. Siya yung nakakita ko paano naghingalo si Jesus. Siya yung mismong sumaksak kay Jesus. Siya mismo rin nakatanggap ng biyaya, naliwanagan siya. At siya rin mismo naging saksi sa pagbubukas ng nicho ng puntod ng kamatayan, at siya rin ngayon ay ginawang saksi sa muling pagkabuhay. Pero anong ginawa ng mga makapangyarihan? Sabi, huwag kayong humarap sa totoo. Huwag niyong ikalat yung totoo. Ikalat yung hindi totoo. Mabuhay kayo sa daya. Mabuhay kayo sa kasinungalingan. Ganyan, sa ganyang paraan, mananatili kami sa kapangyarihan. Pero matalino rin ng Panginoon, gumamit siya ng karaniwang tao na sabi ay, bagamat ako ay makasalanan, ginamit ako ng Panginoon. Nakatuwa po. Doon po sa parang kay St. Paul, sabi ni St. Paul sa first letter of Timothy, I am grateful to Christ Jesus our Lord, who has strengthened me because He judged me faithful and appointed me to His service, even though I was formerly a blasphemer, a persecutor, and a man of violence. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Jesus Christ. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng bagong puso. Kahit na ganito lang ako makasalanan, may dugo sa aking kamay. Pero ginamit pa rin niya ako sa kanyang pagliligtas. At iyan nga po yung ating ginawa kong cover ng libro ko na ehemplo. Spirituality of Shared Integrity in Philippine Church and Society. Yan po, si Longhino na bayaning matapang at taimtim ang kalooban. Siguro po sa pagtatapos ng ating pagninilay, nagsimula tayo sa linggo ng palaspas na pangmaramihan. Dumadaan ang prosesyon, saan ako po prosesyon? Dumaraan pala, hindi lang ang prosesyon, kundi mismo ang Panginoon, saan ako lalagay. Ako ba yung isa sa karamihan na sunod-sunuran lang, papaling-paling, depende kung ano yung uso, ano yung karamihan? O ako rin ba yung isa sa mga alagad na saksi ako, okay lang yung iba, wala naman silang karanasan na napalapit kay Jesus, pero may kahinaan pa rin. Ako ba yung si Pedro na tumatanggi, nakakilala ko ang Diyos? Ako ba si Pilato na naghugas ng kamay? Bakit ako pinagkatiwalaan ng kapangyarihan, ng karunungan, na may pinag-aralan? At tapos, baliwala pa rin yung pinag-aralan kong pangangatwiran, pagsusuri sa katotohanan. Dahil ba may negosyo na ako, kampante na ako. Ang importante lang, ayusin ko yung buhay ko. Bahala kayo dyan. Yung buhay ko nga lang, hindi ko naman maasikaso, kayo pa. Mga ganon. O, Panginoon, maraming salamat din na binigyan mo ako ng biyaya na manatili. Kahit nagpapasang ka ng krus. Kahit na hindi malinaw kung may kinabukasan ba itong pagsunod ko sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Binigyan mo ako ng biyaya ng pananatili sa aking bukasyon, sa aking prinsipyo. Salamat. At pati mga kababaihan ay naging halimbawa ng paninindigan na sa katotohanan, umulan o umaraw,
sa pagtagumpay man o kapigatian. Panginoon, lahat kami ay hinihiling mong magbago. At hindi lang ito personal na pagbabagong loob, kundi isang pambansang pagdago sa dibdib. Buong bansa, lahat tayo tinatawag na magkaroon ng pagbabagong loob at baguhin na rin natin ang ating lipunan. Sa pagkakataong ito, manalangin tayo, Panginoon. Sana po ipagpatuloy mo yung pag-unawa sa aming kahinaan. Lahat kami may takot. Lahat kami may inaasikaso sa personal na buhay. Hindi namin magampanan ang buong kalooban mo. Pero maraming salamat. Nagbibigay ka pa rin ng mga mabubuting halimbawa ng mga kasamahan namin na talagang matibay sa kanilang paniniwala at paninindigan. Papasalamat din kami na nagbigay ka rin ng mga halimbawa na mga makasalanan pero nagbagong loob. May dugo sa kamay, subalit pinayagan mong malinis ng iyong dugo. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo ng isang bagong diwa, bagong damdamin, bagong puso. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ng diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tibayan ang pasyang harapin ng daya. Tatagan ng loob kahit nang hihina. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tanghalin o langit ang taong marangal. Tanggapin o lupa ang taos kong dasal. Lipulin ang tanang gahaman nagkamal. Likain mong muli bayan kong may damhal. Awitin po natin yung Bayang May Damhal. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwan sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tibayan ang pasyang harapin ang daya. Tatagan ang loob kahit nang hihinga.
itindig mo kaming iyong bansa. Tanghalin o lupa, ang taong marangal. Tanggapin o langit, ang taus kong dasal. Lipulin ang tanang gahamang nagkamal. Likhain mong muli bayan kong may dangal. Salamat po. God bless you po, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you po, Father Paring Bert. Good taking, Father Bert. Bago tayo maghiwa-hiwalay, Ate Sophie, baka pwede muna tayo Thank you po. mag-aapyan. Mag-photops muna tayo with Father Bert. Thank you, Father. Thank Sa you, Father. ulitin. Yan. Ayan, sige po. Hindi naman po ako nag-feedback back, ano po. Alright, meron po tayong how many panels? Dalawa? No, it's not dalawa. So, I'm gonna show non-video participants. Okay, baka po pwede natin buksan ang ating mga bintana. Maraming salamat po. Sa una po nating panel, alright? Thank you po. Isa, dalawa, hold that beautiful smile. Okay. Hindi lang po. Yung pangalawa po. So, we have 4 po. Second, 3, 2. Yan. Baka po yung iba makakapag-open po. Marami pong salamat. Alright. Third one. Okay. Ayan. Maraming salamat po sa nag-open. 1, 2, 3. Keep niyo po yung camera niyo open kasi baka po nasa iba kayong slide. So, okay, keep your camera open po. Okay, na last na po. Thank you for opening your windows. 3, 2. Ayan. Okay, Ayun. ano ko lang po, Brother Ray, wait, hold ko lang okay. I-picturean ko po lang po yung lahat po ng naka-on ang cam para po medyo maganda yung natin. 3, 2. Smile. Ayan. Para po walang empty. Pero kukunin po natin lahat syempre. So, isa pa po. Ayan. Ang ganda ng smile ni GMA. Thank you. Okay, last po. Meron pang isang slide. Ayan, may nagbukas. Maraming salamat, Ma'am LB. Okay, 3, 2. Sorry. Ayan, Brother Ray, salamat po. Paring Bert, bago po tayo magtapos, may we recognize po yung presence po ng ating magulang ng ALCES, si Ma'am Tina po at saka si Sir Ed. Magandang Hello. At saka po si Amba Lilibet ng Mexico, yung aming pong kasama sa IFC. Oo Yan. naman, pasyal kayo dito sa Mama. Tayo po, Paring Bert, ay 91 po kanina sa plenary. Baka po merong gustong magkaroon ng katanungan o reflection sa ating pong recollection. Nandito po si Father Bert. Taas lang po ng kamay. Sir Ed? I think I can say maybe a few words ng pasasalamat. We are grateful to Paring Bert. He was my spiritual director about 4 or 5 years ago. I was part of that F3, Father, you remember? Batch 5. Naiya ako. Spiritual advisor. Naiya naman ako. At maraming salamat po yung pagnilay-nilay ngayon.
It's a very powerful paghalukay ng aming kalooban, isip-isip ng ating pagkatao, ang ating kabutihan at ang ating kakulangan, at paano kailangan tayo talaga magbalik loob sa Diyos at magbalik loob sa ating Panginoon. At ito po ay ang tamang pamamaraan o tamang okasyon para doon. Maraming salamat po. Salute po. Namunga na yung mga pinunlanin nyo. Ilang taon na, ilang dekada na. No? Thank you po, Sir Ed. Father Bert, isang katanungan po. Meron po kayong ipinromote na libro po ninyo? Baka po pwede uling masambit at kung saan po pwede yung mabili kung sakasakali. Ito, meron kasi tayong EHEM Anti-Corruption Movement. Tapos, meron yung manual, yung EHEM. Pero itong EHEMPLO, sequel doon sa EHEM. Yung EHEMPLO, Spirituality of Shared Integrity in Philippine Church and Society. Kasama na rin yung yung papel ng mga eskwelahan, papel ng simbahan, papel ng mga pamilya sa pananatili ng katiwalian sa ating lipunan. Hindi sapat na magpakulong ka ng ilang tao. Lahat tayo kasangkot dito. So ito pong libro ay published ng Institute of Spirituality in Asia. At meron pa pong mga libro. Ang office nila ay nasa New Manila. Baka pwede nyo kontakin yung Institute of Spirituality in Asia. Yan. So, marami pa pong kopya. Dahil hindi naman ito, sikat na sikat. Pero, sayang naman. At meron din po itong kasamang, meron dito kasamang video. May kasama po itong video ng EHEMPLO na pwedeng panoorin po. May kasama na rin kanta dyan. Wow. Thank you po, Father Bert. Baka po meron pang ibang mag-share ng their reflection about our topic of reflection today bago po tayo maghiwa-hiwalay. Pwede na siguro yun. Tahimik na lang tayo. Magandang pagnilayan yung ating mga nabanggit ni Paring Bert ngayong taon na ito. Most of the time we are neglecting si Longhino. Napaka-significant para ng kanyang role in our salvation. So, magandang pagnilayan ngayong Holy Week na to. And thank you very much po for everyone. Baka po meron pa, Sophie? Okay. Ibigyan ko lang ang maraming taus-pusong papasalamat kay Paring Bert at pinagbigyan tayo sa recollection na ito. Kahit very busy siya at taus-puso siyang nagbigay ng Lenten season para sa atin lahat at lahat ng Alce family. And friends, maraming salamat. Salamat Thank po. you very much, everyone. Okay. On behalf of Thank you ALSE po. program, maraming salamat po. Happy inyong- weekend sa inyong And, lahat. Happy Holy Week sa ating lahat. Salamat Happy po, Holy Paring Bert. Week. Happy Salamat po. God bless po. Ciao, Father. That's our Ciao, ciao. Holy Week for Father Bert. Thank you, Father. Pa-share na lang ng litrato. ha? Thank you po. Sige po. Salamat. Saludo. Father. Libre, Saludo. wala po. Pronto Thank na you, po. Father. Wala po. God bless po. Punta ka na dito, Tito. Thank you, brother. Maraming salamat po, Paring Bert. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone from Taiwan. Bye-bye. Lapit.
po.